Araling Panlipuna for Grade 5, first summative test for Term 1. You can use this as your reviewer. Do not just memorize the answer. Let's start. Number 1. Ano ang kahulugan ng kasaysayan? A. Listahan lamang ng mga petsa. B. Pag-aaral ng nakaraan na may saysay sa kasalukuyan. C. Kwento lamang ng mga dayuhan. D. Pagtatala lamang ng pangalan ng mga bayani. Ang tamang sagot ay letter B. Pag-aaral ng nakaraan na may saysay sa kasalukuyan. Number 2. Ayon sa konseptong saysay at salaysay, anong mahalaga sa kasaysayan? A. Dapat ito ay may kabuluhan at kwento. B. Dapat ito ay laging tungkol sa digmaan. C. Dapat ito ay puro alamat. D. Dapat ito ay walang pinagmulan. Ang tamang sagot ay letter A. Dapat ito ay may kabuluhan at kwento. Number 3. Anong disiplina ang tumutulong sa pag-aaral ng lokasyon, klima at katangiang pisikal ng isang lugar? A. Psikolohiya. B. Economics. C. Heograpiya. D. Linguistika. Ang tamang sagot ay letter C. Heograpiya. Number 4. Alin ang halimbawa ng primaryang sanggunian? A. Textbook tungkol sa sinaunang panahon. B. Tala-arawan ng taong nakasaksi sa pangyayari. C. Artikulong isinulat makalipas ang maraming taon. D. Buod ng aralin mula sa aklat. Ang tamang sagot ay letter B. Tala-arawan ng taong nakasaksi sa pangyayari. Number 5. Alin ang halimbawa ng sekundaryang sanggunian? A. Lumang liham ng bayani. B. Artifact na natagpuan sa museo. C. Aklat na nagpapaliwanag sa pangyayari sa kasaysayan. D. Orihinal na larawan mula sa pangyayari. Ang tamang sagot ay letter C. Aklat na nagpapaliwanag sa pangyayari sa kasaysayan. Number 6. Ano ang tinutukoy ng pantayong pananaw? A. Pananaw ng dayuhan tungkol sa Pilipino. B. Pananaw ng mga Pilipino para sa kapwa Pilipino. C. Pananaw ng mananakop lamang. D. Pananaw na hindi gumagamit ng sariling kultura. Ang tamang sagot ay letter B. Pananaw ng mga Pilipino para sa kapwa Pilipino. Number 7. Ano ang tawag sa teoryang nagsasabing nabuo ang Pilipinas dahil sa pagputok ng mga bulkan? A. Teoryang tulay ng lupa. B. Teoryang volcanismo. C. Teoryang Austronesiano. D. Core population theory. Ang tamang sagot ay letter B. Teoryang volcanismo. Number 8. Ano ang ipinapaliwanag ng plate tectonics theory? A. Paggalaw ng malalaking tipak ng lupa o plates. B. Ang paglalakbay ng mga hayop sa dagat. C. Ang pagbuo ng wika ng mga Pilipino. D. Ang pagsikat ng araw sa silangan. Ang tamang sagot ay letter A. Ang paggalaw ng malalaking tipak ng lupa o plates. Number 9. Ayon sa teoryang tulay na lupa, paano nakarating sa Pilipinas ang ilang sinaunang tao at hayop? A. Sa pamamagitan ng eroplano. B. Sa pagdaan sa dating lupang nag-uugnay sa Asya at Pilipinas. C. Sa pamamagitan ng tren. D. Sa paglalakbay mula sa Europa. Ang tamang sagot ay letter B. Sa pagdaan sa dating lupang nag-uugnay sa Asya at Pilipinas. Number 10. Bakit sinasabing lumubog ang mga tulay na lupa? A. Dahil tumaas ang antas ng tubig dagat. B. Dahil itinayo ang mga lungsod. C. Dahil tinakpan ng buhangin. D. Dahil nawala ang mga bundok. Ang tamang sagot ay letter A. Dahil tumaas ang antas ng tubig dagat. Number 11. Sa alamat ng pinagmulan ng Pilipinas, sino ang ibong nag-away sa langit at dagat? A. Ibong Adarna. B. Manaul. C. Sarimanok. D. Maya. Ang tamang sagot ay letter B. Manaul. Number 12. Ano ang layunin ng mito o alamat sa pagpapaliwanag ng pinagmulan ng Pilipinas? A. Magbigay ng kwentong bayan batay sa paniniwala at kultura. B. Palitan ng lahat ng paliwanag ng agham. C. Magbigay ng eksaktong sukat ng mga pulo. D. Ipakita lamang ang pangalan ng mga bundok. Ang tamang sagot ay letter A. Magbigay ng kwentong bayan batay sa paniniwala at kultura. Number 13. Ayon sa relihiyong Kristyanismo, sino ang unang lalaki at babae? A. Malakas at maganda. B. Adan at Eva.
C. Bathala at Manaul, D. Tabon at Kalayo or Kalaw. Ang tamang sagot ay letter B. Adan at Eva. Adan at Eva. Number 14. Alin ang wastong pag-uugali sa pag-aaral ng agham, mito at relihiyon tungkol sa pinagmulan ng bansa? A. Igalang ang iba't ibang paniniwala at pananaw. B. Tawanan ng paniniwala ng iba. C. Sabihing walang halaga ang alamat. D. Pumili lamang ng dayuhang paliwanag. Ang tamang sagot ay letter A. Igalang ang iba't ibang paniniwala at pananaw. Number 15. Sino ang nagpanukala ng teoryang Austronesiano tungkol sa pinagmulan ng mga tao sa Pilipinas? A. Felipe Landa Hocano, B. Peter Bellwood, C. Gregorio Zara, D. Zeus Salazar. Ang tamang sagot ay letter B. Peter Bellwood. Number 16. Ano ang pangunahing ideya ng teoryang Austronesiano? A. Ang mga tao sa Pilipinas ay nagmula sa migrasyon ng mga Austronesiano. B. Ang lahat ng Pilipino ay galing sa iisang bulkan. C. Ang mga tao ay lumitaw mula sa kawayan lamang. D. Ang Pilipinas ay dating bahagi ng Amerika. Ang tamang sagot ay letter A. Ang mga tao sa Pilipinas ay nagmula sa migrasyon ng mga Austronesiano. Number 17. Sino ang nagpanukala ng core population theory? A. Peter Bellwood, B. Felipe Landa Hocano, C. Thomas Edison, D. Dr. Jose Rizal. Ang tamang sagot ay letter B. Felipe Landa Hocano. Number 18. Saan natagpuan ang mga labi ng taong Tabon? A. Palawan, B. Cebu, C. Batanes, D. Davao. Ang tamang sagot ay letter A. Palawan. Number 19. Ano ang tawag sa species ng sinaunang tao na natagpuan sa Callao Cave? A. Homo erectus, B. Homo sapiens, C. Homo luzonensis, D. Homo habilis. Ang tamang sagot ay letter C. Homo luzonensis. For the last number 20, bakit mahalagang pag-aralan ang pinagmulan ng sinaunang tao sa Pilipinas? A. Upang mas maunawaan ang ating pagkakakilanlan bilang Pilipino, B. Upang makalimutan ng kultura, C. Upang maniwala lamang sa isang kwento, D. Upang maiwasan ang pag-aaral ng kasaysayan. Ang tamang sagot ay letter A. Upang mas maunawaan ang ating pagkakakilanlan bilang Pilipino.